Okay. Isang, lagyan mo kasi music dito. Isang magandang araw. Dito naman po tayo sa ating babae migrante, may kakampi ka. And of course, kasama natin dito, walang iba kung hindi ang isang dating OFW, ngayon successful OFW na siya. Ang binabanggit natin ay si Miss Almira Diauna. Ma'am Almira. Yes po, magandang araw po sa lahat ng sa inyong lahat dyan at sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng online kakampi online Mm-hmm. Tama po ba? Oo. At ngayon tayo ay nasa babaeng migrante, may kakampi ka. Okay. Ayun. So, Miss Almira, kamusta ka na? Ayun, nasa mabuting kalagayan naman po. Maraming salamat po. Oo. At ako po ay naanyayahan nyo dito sa inyong programa. Mm-hmm. Miss Almira, sabi Yes kasi po. dito nila, successful OFW in Saudi Arabia, tama ba? Well, yun po ang sinasabi nila, Pero sa akin po kasi ay kasalukuyan po ako, Para sa akin po kasalukuyan po ako na papunta pa lang sa yugto na yun. Oo. Kasi yung makaalpas ka ba doon ay hindi ka nababalik sa dati mo, maganda na yun di ba? Yes po, hindi na po. For good na po ako dito sa ating bansa, kasalukuyan. Successful yun. So, Yes. Miss Almira, pwede bang ikwento mo? Kasi marami nanonood sa atin ng mga nasa Saudi Arabia, yung iba Yes nasa po. Kuwait. Ikwento mo nga, ano nga ba ang kabuuan ng nangyari sa'yo sa buhay mo mula nung ikaw yung umalis? Bakit ka ba umalis? Ayan po, hello po muna sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Saudi Arabia at sa iba't ibang panig ng mundo, Ako po ay umalis noong taong 2014 sa ating bansa. Nag-apply po ako bilang domestic helper sa Kingdom of Saudi Arabia dahil po sa matinding pangangailangan po ng aking pamilya sa financial po na aspeto. Mm-hmm. At dahil gustong-gusto ko pong tulungan si mama na makaahon sa aspetong financial ay naobliga po talaga ako na gumawa ng paraan para makatulong sa kanya at ang tanging nakita kong paraan ay yung pangingibang bansa, pamamasukan bilang domestic helper sa bansang Saudi Arabia. Mm-hmm. So, ibig bang sabihin nito, talagang ginusto nyo pareho, nagplano talaga kayo na makapag-abroad? Hindi po. Ang totoo po nito, hindi alam ng mama ko nung una na ako ay nag-apply papuntang Saudi Arabia. Ang alam, dati po kasi dapat talaga ay sa Taiwan ang tinatarget ko bilang electronics po. Kasi yun po ang trabaho ko dito sa Pilipinas noon. Pero hindi po tinulot ng langit na ako ay makarating doon. Kaya hindi ko na rin po nasabi nung una sa mama ko, yung naging change of plan ko po ba. Kasi ayoko mag-alala siya nung una. Kasi ang mama ko po at ang lola ko po ay disagree na sino man sa pamilya namin ay pumunta sa bansang Saudi. Yun, kaya pala. Pero ang tanong natin, talagang napilitan ka lang ba o talagang gusto mong makapag-abroad? Gustong-gusto sa way po na gusto kong makatulong sa aking pamilya. Pero pagdating po sa personal growth talaga, kumbaga masasabi ko na nung pagkakataon na yun, ay napilitan lang din ako. Okay. Opo. So kung napilitan ka, ibig sabihin, pagpunta mo doon, pag yung mga napipilitan ganun, ano ang pakiramdam? Magkahalo po Magkahalo yung pakiramdam ko kasi takot din ako actually. Hindi ko rin alam kung ano ang safety ko doon. Kasi hindi ko talaga alam kung ano yung dadatnan ko. Pero dahil nga po, dala-dala ko rin yung damdamin ng maraming OFW, katulad ng maraming OFW na para sa pamilya. Kaya, ayun po, kailangan kong tumuloy. Pero, nakaranas ka ba rin ba ng katulad ng mga naranasan ng iba na homesick, yung mga ganon? Nakaranas ka ng ganon? Ay, exactly po. Ang totoo po niyan, nung nandito pa ako sa ating bansa, ang sabi ko, kayang-kaya ko yung homesick. Pero pag actual na pala na nandun ka na sa ibang bansa, iba po pala talaga. Pag ikaw na po yung nakakaramdam, ibang-iba po talaga. Parang kakaiba, no? Opo. Paano ikukumpara? Para sa karamihan, lalo na yung mga bagong aalis pa lang, yung nagpo-process pa lang ng papel. Gusto ko isabihin mo nga sa kanila, Miss Almira,
ano yung iyong nararamdaman nung ikaw ipapaalis pa lang? Yung nasa aeroplano, yung nasa airport ka pa lang papunta ng Saudi. Ayan. Ako po ay nung nasa airport pa lang ako, naalala ko ako lang mag-isa ma'am. Malakas yung loob ko Mm-mm. Hindi na rin ako nagpahatid kasi ayoko makita si mama na iiwanan ko siya. Mm-mm. So, ako lang mag-isa. Tapos, talagang puro prayer talaga. Punong-puno ng kaba, punong-puno ng takot. Mm-hmm. Pero, ayun, dahil napapalakas tayo ng kailangan maiahon ko talaga yung pamilya ko sa kahirapan. Mm-hmm. So, natatandaan ko, wala pa akong ganong kaalaman. Hindi pa ako sobrang hinog sa buhay, kumbaga, sa edad ko na yon. At pagdating ko ng Dubai po ang nung unang baba ko Mm-hmm. Tapos, parang pumupunta ako sa isang unknown talaga na hindi ko talaga alam kung anong iisipin ko. Mm-hmm. Pero, tadhana, kumbaga Tadhana rin ang nagtulak na rin sa akin na tumuloy na rin talaga. At sobrang sakit po, no? So, parang pagdating po sa nararamdaman ay napakasakit. Walang kasing sakit po na iiwanan ko si mama ko. Mm-hmm. Yun. What more kung ikaw ay may pamilya pang isa, di ba? Yes po, totoo po, totoo. Mm-hmm. Kaya, ayun, nauunawaan natin talaga lahat yung mga kababayan natin kung ano yung dinadala nilang damdamin ngayon na kung na sila ay nasa kasalukuyan pang ibang bansa pa sa ngayon. So, siguro ang isang alamin natin ngayon sa kanya mga kasama, yung tungkol sa ano bang trabahong ginampanan mo sa Saudi Arabia? Ayan, ako po ay domestic helper sa Saudi Arabia. Mm-hmm. Opo, ako po ay namasukan bilang katulong sa bansang Saudi Arabia at talagang ipinagpapasalamat ko po sa Diyos na napakabuti po ng pamilya na aking napuntahan. Mm-hmm. Mabuti, yes, salamat yun ka naman talaga, ano? Opo, diba? Kaya naisip ko nga po, na napakabuti na po ng mga amo ko, pero paano kayo mga kababayan ko na nagsasuffer dun sa mga among hindi mabubuti? Mm-hmm. Kaya naiisip ko lagi yon na napakaswerte ko na rin na nakapunta rin ako sa bansang yon. Mm-hmm. At yun na rin po, pinagbuti ko yung trabaho ko, sinunod ko yung kultura nila na meron sila, ipinakita ko po yung mataas na paggalang ko sa kanila, na ako ay isang Pilipina na nagtrabaho sa kanila at handang gawin yung serbisyo ko ng buong puso talaga. At niloob naman po ng langit na makita yon ng ating mga employer. At ayun po na tinugunan po nila ng maayos din yung aking serbisyo. Mm-hmm. Pero sinasabi, nakailan taon ka sa Saudi? Kulang 4 na taon po, gano'n. 4 na taon? Mm-hmm. Yes diba? po. O sige, ito na. Ngayon po, pagbalik mo, paano mo na ang sarili mo na hindi na ako babalik ng Saudi Arabia? Nung unang 2 taon ko po, bumalik ako ng bansang Pilipinas, binisita ko ang aking pamilya. Doon ko po nakita na parang kapos pa rin yung naipapadala ko kahit pa doble-doblehin ko na po yung effort ko. Parang wala pong nagbago doon sa sitwasyon na umalis ako, tapos dumating ako. Doon ko po nakita talaga na parang walang napupuntahan po yung aking pagsisikap sa ibang bansa. Ganun po. Ngayon, bumalik pa rin ako dahil kailangan. Pero nasa isip ko na ano ba talaga yung kailangan ng aking pamilya? Financial lang ba talaga o yung presence ko rin? Ang ganun po. So, mula yung pangalawang contract ko, nag-unti-unti akong mag-isip ko ng malalim. Ang totoo po niyan, nung unang magpaalam ako, ay inalukan po ako ng aking mga employer na pwede ko nandalin si mama sa kanila para lang, yun po kasi yung rason ko kung ba't uuwi ako sa Pilipinas. Ang offer po nila sa akin ay dadalhin ko na si mama para po manatili ako sa kanila. Pero ang ano po noon ay ang naisip ko, naman, si mama, baka ma-culture shock po. So, ang nangyari, nung ako po ay nagpasya ng umuwi, ako na po yung naglakas na loob na magstay dito sa Pilipinas para sa mama ko po. Pero ibig sabihin ba nun na, kumbaga, yung vision mo na iahon sa kahirapan o tumulong ka sa pamilya mo ay nangyari? Almira? Ang ano po noon, ang masaklap nga po noon hindi.
hindi ko talaga nakita na ano, pero oo nga po nakabayad ako sa mga utang namin, pero hindi po talaga naisinop or hindi po talaga nagkaroon ng pagbabago. Mm-mm. So, Kaya po ang nangyari dito sa ating bansa bilang OFW ay ako ay nagsikap na magkaroon ng negosyo. mhm. Nagsimula po ako sa negosyo, nag-apply ako ng reintegration program. Yun nga po yung sinasabi ko nung tayo po ay nagkakilala sa forum, ano po. Mm-mm. Yun po. And then, hindi rin po ako pinalad doon, pero nagpatuloy po ako. Nag-ano rin po ako ng sarili kong negosyo. During pandemic po ay nagtanim ako ng pako. Yan, edible fern po. Dito sa aming lupain dito. Hanggang sa lumipas po ang ilang taon na pagsisikap namin ni Mama, nakaahon kami ng mas ma-okay po kaysa dati. Tapos ngayon po ay nakapag-ano rin po kami ng sarili naming resort na Paano mo maliit nagawa lamang po yun? ito, ma'am. O, paano mo nagawa? Yes po, nagsimula po tayo sa pagpapako natin. Yun po ang naging pundasyon natin. Mhm. Paunti-unti po, yun ang ating ipo-provide dahil po binibenta po natin itong pako salad, Masarap yan. tsaka yung seedlings po, yes po. Mhm. At ano pa rin. At ayun po, pinagsikapan, talaga nagpakasipag po tayo at nanalangin tayo na pagpalain. At natanggap naman po natin. Doon ko na-realize na hindi ko pala kailangang lumayo o mangibang bansa kung tutuusin. Kung talagang tutukosan ko yung isang bagay dito. So doon po ako nagsimula sa pagpapako. After po sa totoo lang po, nung nagtatanim kami ng pako, pinagtatawanan po kami dito eh. Dahil damo lang daw po ito. Opo. Hindi po common na tinatanim eh. Oo nga. Pero yun po, nalagpasan po namin lahat yon at sa kasalukuyan nga po ay ito rin po yung naging rason ng una naming kabuhayan. At yun nga po, nakapagpatayo tayo ng mga ilang accommodation sa beachfront kung saan Because of the pako? yes po. Ang galing ano. Mm-mm. Opo, nagsinop po tayo ng mabuti para magkaroon tayo ng paunti-unting puhunan. At ayun po, sa ngayon po, kasalukuyan na hindi man ganun kalakihan po yung ating resort, hindi man ito kasing tulad ng ating mga nakasanayang resort, masasabi kong naging ano na rin po ito para maisinop ko yung pamilya ko. Mhm. Yung mama ko, yung kapatid ko, at yung pamilya ng kapatid ko. Mhm. Parang napakaganda nung experience mo na yan, ano. Pero challenges yan di ba? Challenge sa'yo. Yes po. Oo. Kasi Napakaraming challenges, po. oo, mahirap. Buti hindi ka sumuko. Yun. Yes, yun lang po talaga ang naging puhunan natin, kasi kung kinaya nga po natin sa ibang bansa, dito pa kaya sa ating bansa, susuko tayo. Oo. Yun nga po doon po sa ibang bansa, wala po akong kakilala doon kahit isa. Wala rin po akong relatives noon na ako napunta. Ang tanging meron lang ako talaga yung yung paniniwala at saka pag-asa. Mhm. At saka siyempre, ang inaano mo yung pamilya mo, si mother. Yes po. Oo. Yes po. Oo. Pero ibig sabihin, magkano pinuhunan mo? Ang una ko pong puhunan noon ay kami lang kasi ni Mama po ang nagtanim nung una. Pinagsama-sama namin. Kakaiba nga po itong crops na to kasi magmumultiply po talaga. Actually, hindi po ako yung kauna-unahang successful pagdating sa pagpapako. May mga nakikita po akong, may nauna na mga naging milyonaryo sa pako. So ako po ay na-inspired din sa kanila. So ako po ay sinubukan ko po at hindi naman po ako binigo kasi ang pako po ay nagmumultiply po talaga siya. Minsan ka lang magtanim, parami po siya. So kumikita na talaga ang product. Sorry po, hindi ko po narinig masyado. Parang sinabi ko, dito sa pagtatanim nyo at pagbebenta ng pako, dito talaga kayo umunlad. Yes, dito po kami nagsimula talaga. Sa po. Na lang din po siya, nagkaroon po tayo ng mga advokasya na isave nga ng maayos tong pako para sa mga susunod na henerasyon din po. Yung availability niya, yung sustainability, at naging advocate na rin po tayo ng Sustainable Development Goals 2030, ng United Nations.
So, isa rin po yun sa ating pinaghuhugutan ng inspirasyon para tayo mas maging matatag sa anumang challenges. Kasi ito pong ating pako ay very resilient po ito sa mga anumang uri ng climate. Basta aalalayan lang din natin tulad ng tulad natin sa buhay. So, sobrang naging inspirable po talaga sa akin tong crops na to at nakatawid po ako sa kahirapan dahil dito. At siguro po naging basis na rin po ng ating yung intention natin na instead of gaining, yung magkaroon po tayo ng intention na makapag-serve. What do you mean by serve? Serving people po, serving others. By serving healthy foods po, naniniwala ako na nakakapag-contribute po kami ng healthy foods. Mm-hmm. So sa ngayon, mula dito, nagkaroon ka na ng beach resort, di ba? Yes, by beachfront resort po. Bago pa lang po, dito sa Dingalan, Aurora, sa mga gusto pong pumunta, magbakasyon, ayan, ang Nanay Ason Beachfront Resort po. Yan. Siguro sa susunod, padalan mo ako ng mga videos, para yes, ipapano natin dito. Yes, opo. Sure na sure po. Oo, sige. At ako'y natutuwa doon sa mga kwento na yan. At ako'y naiiyak pa nga. Ay, ako nga rin po ay nagpapasalamat din po ako sa mga katulad po ninyo na tayo ay naiimbitahan sa ganito. Mm-mm. Pero gusto kong pag-usapan natin. Kasi karamihan ng ating mga kababayan na umuwi dito, wala at wala din Diba? Yun nga po. Nakuha mo yung gusto sabihin. Paano mo sasabi sa kanila na hindi pa natatapos ang buhay o ang ating pagpanuno? Paano yun, Almira? Miss Almira? Sige nga, kung isabihin mo sa kanila, marami kasing nanonood sa atin na kababaihan Oo. Bali, sa buhay po kasi, minsan dinala tayo ng Panginoon sa ibang lugar. Hindi para yumaman Hindi para magkaroon ng maraming salapi. Kundi para magkaroon tayo ng maraming experience na mas magagamit natin pag uwi natin. Kaya kung sa mga kababayan ko na nakikinig ngayon at nanonood ngayon, ay kung kayo man po ay naka-experience o makaka-experience sa inyong pag-uwi dito sa ating bansa, nang hindi na bago kasi po common po yata sa story ng mga Pilipinos na pag OFW na pag-uwi nila ay wala naman silang dadatnan din Parang yun po ang mga kwento talaga So, parang ang sinasabi na babalik at babalik din di ba? Opo. Diba? Babalik at babalik. Ikaw nga, kaya ako sinabing successful ka, kasi natuto ka Mula doon pagkatuto mo, nakapag-business ka. Opo. Alam niyo po kung tatanawin ko lang din po yung mga nakaraan ko, malaking aspeto po sa aking pagkatao yung ako ay nakarating sa ibang bansa. Dahil doon nakita ko po yung kaibahan, nakita ko po yung kahirapan, at kumbaga na-realize ko po na tayo mga Pilipino, napakarami nating biyaya na magagamit para tumayo sa buhay. Pero ikaw ba, naisip mo ba kaagad na, ay, ito na pala ako ngayon? Parang gano'n, di ba? Ano yung, di ba? Ano ba pinangarap mo noon? Nung ikaw ipapaalis pala? Nung ako ay papaalis, ako po ay papaalis pa lang, kung alam nyo lang po, talagang kung nailuluha lang po ang dugo, baka dugo po ang niluluha ko nun nung pagkakataon na yun. Pero sabi ko nga, may kasi pinalaki po ako ng mama ko na matindi ang manalig sa Panginoon naalala ko yung narinig kong verse sa Bible na kung yung isa pong niya na inilaglag sa balon ng mga leon, pero hindi siya kinagat. So, naniwala ako na maganda yung intention ko kung ba't ako mag-abroad, kaya hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kaya, kumbaga, kahit po saan ako ilagay, hindi niya po ako pababayaang mapahamak. Ako may naiiyak sa'yo Pero ang sagot natin ngayon, mula doon sa pag-abroad mo, doon ka naging matatag Naging strong. Yes po, totoo po. Mga experiences doon po ako nahasa. Opo. At doon ko rin po naramdaman yung biggest disappointment sa buhay. Dahil talagang ang expectation ko nga talaga once na ako ay mag-abroad, ay talagang doon na ako yayaman, doon na sagot lahat ng aking mga gusto bago ako mag-abroad. Pero hindi po pala talaga. Minsan may mga kapalaran din talaga na hindi napupunta sa atin. Kaya lang, ayun po, maging matatag po tayo sa buhay, yun lamang po ang talagang puhunan na wala po talagang talo.
Mm. sa buhay. At saka siguro yung Opo. pagiging matatag mo bilang isang babae. Bilang isang babae, Yes po. Almira, gusto ko kasi ma-inspired yung ating mga kababaihan. Naku, napakaraming Yes po. umaalis ngayon. Pwede mo ba silang Mm-mm. sabihan na ang pagiging isang babae ay isa ring napakaganda? Yung, Yes ikaw po. sabi. Tayong mga babae ay talagang espesyal, ano po. Kaya marami tayong pwedeng matutunan o natututunan at once na tayo ay natuto, tayo po ay nagiging matatag, tayo ay nagiging mahusay sa lahat ng ating mga gagawin sa buhay. Ang ano lang natin, tayong mga babae, ay ingatan din natin ang ating sarili at kailangan nating maayos, sikapin nating maging maayos ang ating pag-iisip dahil kung hindi kaya ng kalalakihan na tumindig para sa atin, sa pagkakataon na yon, kaya naman natin tumindig kung ano man ang sitwasyon. Pero ang sinasabi nga natin, bago mo na achieve itong iyong career na ito, Almira, paano ang pinagdaanan? Naku, bago ko po maabot Kasi ito, maganda yung kwento napakarami mo pong hirap. Oo. Opo, napakarami pong hirap talaga, napakarami pong luha, napakaraming pagod, puyat, at lahat-lahat na parang wala na talagang pag-asa. Pero, awa po ng Diyos, ano tayo. Kumbaga, nung susuko na ako, nung plano ko na talagang sumuko rin, ayun, bakit hindi ko pabigyan ng isa last na pagkakataon? So, ito po yung naging resulta niya, ma'am. Bagamat hindi pa ako ganun ka-successful, ma'am, tulad ng natutuwa na lang po ako na naisisinop ko na po yung pamilya ko. Yun na po yung pinaka-bagay na hindi ko talaga lubos maisip na makakayanan ko. At saka siguro, ang isang iniisip mo rin, ayaw mo na talagang bumalik doon dahil mahirap din, di ba? Iba yung estilo doon, di ba? Yes. Iba po ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Lahat po ng sakripisyo ay gagawin natin. Sa ibang-iba po, ibang-iba. Oo nga. Pero sa ngayon ay ako successful na yung ganyan na hindi na babalik at meron siyang sariling negosyo dito kahit papaano, di ba? Pero babalikan ko lang muna yung kaninang sinasabi mo. So wala namang naitulong sa iyo itong dahil sabi nga natin ang pinag-usapan natin sa meeting natin dun sa sa Novotel yung reintegration program. Di ba? Oo. Ano ang nakuha mo sa reintegration program ng ating pamahalaan? Ang reintegration program ay nakakuha po ako ng certificate ng reintegration program. So, balit, so, ito nga rin po yung unang pinanghawakan kong pag-asa. Pero, hindi ko nga po talaga nakuha yun dahil kahit nakumpleto ko po lahat yung mga seminar or yung mga requirements pong kailangan kong maitagpos. At the end of the day, hindi rin po ako napagbigyan. Kasi, yun daw po ay, may mga kailangan pong collateral na tulad ng lupa at bahay, kung saan wala rin po akong mga ganun pa. Nung na yan. Pero bagamat ganun man po, talagang sobrang nawalan ako ng pag-asa din that time. Pero nagpapasalamat din po ako na ano man ang nangyari at nakita ko po kung gaano ko rin po pala ang magiging abilidad ko na tumindig rin sa aking sarili. Tayo po ay wala po tayong anumang sama ng loob kung hindi man po natin nakuha yung mga bagay na hindi para sa atin at hindi man po niloob ng langit wala po tayong kahit anong sama ng loob sa anuman po mga bagay na yon. So, ibig sabihin, mas lalo ka pang tumatag uli doon, di ba? Alam mo yun? Opo. Lalo pa kaya nga, pupursigahan mo, papakita ko sa iyo. Pero may ganun tayo, di ba? Ipapakita ko sa iyo na mali ang sinasabi mo. Parang ganun, di ba? Opo. Ayan po yung mga mindset din ng mga maraming, narinig ko na rin po yung ibang mga ganyan. Pero tayo nga po ay, tayo habang tumatanda po tayo, natututo po tayo at naiisip at nakikita natin kung ano yung mali. Kung hindi po tayo napagbigyan nun, bagamat sumamay loob natin nun, pero ngayon po ay naunawaan ko na yun lamang po ay pagsubok para sa akin para mahasa po ang aking katatagan sa buhay. Oo. At doon ako natuwa sa iyo sa sinabi mo, hindi ako nagtatampo. O hindi, wala kang di ba? Parang, wala kang sama ng loob sa lahat. Parang, Opo. Bakit mo nasabi yun? Kasi po ako ay grateful na sa
sa ngayon, ako po ay talagang super blessed na para sa akin na bagamat hindi kami ubod ng yaman, ang sa akin po yung kasama ko, yung aking pamilya na kumakain, na sila ay lagi kong kasama, at kasama ko sa hanap buhay, kasama kong matulog, ay sobrang pakiwari ko, ako na po yung pinakamayaman sa bagay na gano'n. Napakasimple, no? Opo. Simple lang naman yung gusto Opo, natin opo. bilang isang, yung Opo. kumain ka lang 3 araw sa isang araw, Yes po. 3 beses sa isang araw, ay enough na sa atin. Totoo po. Di ba? Yes po, totoo po. Tapos, Na makikita mo ang saya-saya ni nanay, yung mga ganon, di ba? opo, totoo po. Bilang anak po na talagang nagmamahal sa magulang, sobrang kayamanan po para sa akin na ako mismo ay nagsiservisyo sa aking nanay. Pero bukod dyan sa negosyo nyo, parang ang dami mong pang dinadaluhang mga kung ano-anong mga meetings Ay! katulad ng Novotel, di ba, natin? Yes po. Yes po. Actually po taong 2022 nagsimula yung ating mga invitation ng United Nations Women Program. Tapos po yung sa Sofitel po noon sa SIFAL ng UP. Dahil po tayo ay nag-advocate ng Sustainable Development Goals 2030. Tayo po ay advocate bilang tumugon sa mga 17 goals ng United Nations o yung universal goals po natin. At nais din po kasi nating maipakita na kahit bagamat ordinaryo tayong mamamayan ay maghahangad din tayo na makatulong din na makapagbigay solusyon sa problema ng ating lipunan. Makapag-supply po tayo ng healthy foods at pag nakapag-supply po tayo ng healthy foods, malusog po magkakaroon po tayo ng kalusugan at pag malusog po ang ating katawan, makakapagtrabaho po tayo po ay magiging maayos ang ating pamumuhay. At pag maayos po ang ating pamumuhay, maayos po tayo mag-isip. Ayan, makakagawa po tayo ng mga pangangailangan, innovation, mga ganyan na makakatugon po para makatulong tayo sa magandang kinabukasan po ng next generation naman. Parang congratulations for that. Kasi mula doon, 2022 ka pa, di ba? Yes po. Po, nung tayo po ay nagkita sa Novotel, at 2022 ay naimbitahan na rin po ako ng ng UN. UN Women Philippines po. UN Women so, Philippines. nandun ka na ngayon parati, ano? Opo. At ang naging daan, ang naging daan po dyan para sa mga opportunities na yan, para marinig yung ating advokasya, ay ang Development Action for Women Network, sila Sir Lan, sila Ma'am Carmelita Nuki, at ang Philippine Migrants Rights Watch po. Kaya malaki po yung pasasalamat natin sa kanila na tayo po ay pinahalagahan po. Yun, napakaganda. So with that, naku yan natutuwa and I would like to congratulate you also but being a successful woman na galing sa Saudi Arabia. Di ba? Yung mga ganun. Pero gusto ko bago kita iwanan, Miss Almira, pwede bang magbigay ka ng mga messages sa ating mga OFW, yung mga papaalis at yung mga nandun na sa Saudi Arabia o sa Middle East at syempre yung pamilyang maiiwan dito. Opo. Ayan, sa ating mga kababayan na papaalis pa lang ng ating bansa, alam ko po yung nararamdaman ninyo na yung adhikain natin na makatulong sa ating mga minamahal sa buhay. Sa totoo lang po, walang tatalon ng lakas ng loob dahil tayo mga OFW para sa mga sarili lang natin, kundi para sa ating pamilya. Kaya po pala tinawag na bagong bayani, yung mga OFW. Ngayon po, nais ko pong sabihin sa inyo na ano man ang mangyari, huwag po tayong susuko sa buhay at huwag tayong mawala ng pag-asa. Lagi tayong manalig sa magagawa ng ating Panginoon. At sa bansang ating pupuntahan ay dalhin natin lahat ng disiplina, lahat po ng kaayusan at kahusayan ay taglayin natin at matuto po tayo mag-observe sa ating paligid at makikita natin kung ano ba yung ating calling din. At pagdating natin sa ating bansa, ano man po yung kinahinatnan na pagbuti man o hindi, ay magiging po natin yung magkaroon po tayo ng intention na maging kasama o kaya maging parte ng paggawa ng solusyon. Tulad ko po, halimbawa ko na lang po yung sarili ko, ako po ay naging willing na maging part ng
bilang advocate ng Sustainable Development Goals 2030, wala pong kumumbinsi sa akin, kundi mismong sarili ko po ang talagang willingness ko po na ito ay gampanan dahil po nakita ko po yung malaking suliranin talaga na kinakaharap natin ngayon. So, yung blessing kasi ni God ay talagang magiging prosper talaga, magpo-prosper po talaga kung ating pagbubutihan po. Hindi lang yung pag-iibang bansa, hindi lang yung pagiging OFW, hindi lang yung pagiging pamilya, anak o ama, ina sa ating mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, kundi maging sa ating sarili din. Napakagaling naman. Pero sa mga pamilya namang maiiwan dito, anong mga message mo sa kanila, Miss Almira? Sa sa mga Pilipino po na nakikinig ngayon na ang kanilang mahal sa buhay ay mga ibang bansa, gusto ko pong sabihin po sa inyo na napakapalad po ninyo kasi meron pong handang magsakripisyo para kayo ay damayan. Sana po ay wag din nating sasayangin yung kanilang pinaghirapan at wag basta-basta nating hayaan na mapunta sa wala lang. Nawa ay sana maging katuwang pa rin tayo bagamat sila ay nasa abroad at tayo ay nasa Pilipinas. Sana ay maging katuwang tayo ng kanilang pagsisikap para sama-sama po yung pag-unlad. Yun. Napakagaling. At siyempre mga kaibigan, ang ating po nakakausap ay isang successful OFW na nanggaling sa Saudi Arabia, si Miss Almira Dia Una. Ma'am, thank you very much ha. Maraming salamat din po sa inyong invitasyon at maraming salamat din po sa pakikinig sa lahat po ng ating tagapakinig at taga-suporta nitong inyong programa. Ay, gusto ko lang i-invite mo yung mga kaibigan natin, mga kakampi natin dyan sa inyong beach resort. Ay, yes po. Ayan po sa lahat po ng nakikinig at nanonood. Kung gusto nyo po ng mag-relax at gusto nyo po na mapuntahan o mabisita ang bayan ng Dingalan dito po sa probinsya ng Aurora, kayo po ay welcome sa Nanay Ason Beachfront Resort kung saan kami po mismo ang magsiservisyo po sa inyo pag nagpunta po kayo dito. Makakakain tayo ng healthy food. Alam mo, yes po. Paborito ko yung pako eh. Ay, talaga po ba? Napakasarap po kasi nito, lalong-lalo na po kung mahilig po talaga sa gulay, yung ating mga kababayan. Tsaka gusto ko pwede bang manghingi kami ng mga video sa'yo, paano ginagawa, para makita nila. Pwede po. Yes po. Opo. Pwede niyo po panoorin yung Biyaheng Dingalan dahil nandun na po lahat. Okay. Sige. Yes po. Maraming salamat. Sige po, maraming po salamat sa lahat. Mabuhay po tayo. Okay. Ayan po ang ating si Miss Almira Dia Una. Ang isang babae na talagang pinilit maging successful. At successful na nga siya talaga. Okay, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Penny Codemus, para sa ating babaeng migrante. May kakampi ka. Paalam po! Okay po. Sige po.